Let's pray. Lord Jesus, salamat po Panginoong muli sa sandaling ito na kami po ay magkakasama online. Bagamat yung iba ay nagpapahinga, yung iba po ay nasa biyahe, Panginoon. Salamat Lord na nagkaroon kami ng oras, ng pagkakataon na makapakinig na inyo nga po mga salita sa sandaling ito. Dalangin namin Lord ang malayang pagkilos, ang na espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin Panginoon, magkaroon ng buhay ng kapangyarihan ang bawat salita naming mapapakinggan sa aming mga buhay. Sa inyo, Lord, ang paporit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 203, A Submitted Heart, Gentle and Lowly in Christ. Ang main verse po natin, kukuhanin natin sa Matthew chapter 11, verse 29. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Siguro isa sa bagay na nais talaga ng tao kapag tinatanong natin is peace of mind, kapahingahan, 'di ba? At ito po yung ino-offer ng Lord. Sabi niya, "Take my yoke upon you. Learn from me." Siya daw ay gentle and lowly in heart and makakatagpuro po tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Sa Tagalog, pasanin daw natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa Kanya sapagkat ang Panginoon natin Diyos ay maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. So, ang daming tao na naghahanap talaga ng kapahingahan, 'di ba, ng kapayapaan pero minsan sa maling sitwasyon, sa maling pagkakataon, sa maling lugar, sa maling tao. Dapat hinahanap po talaga natin yung rest, yung kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Para mas maunawaan po natin yung ating binasang verse, ito po yung itsura ng pamatok na normally nilalagay doon sa mga baka or doon sa hayop para dalhin yung mga bigas or mga mabibigat na bagay. So siya yung parang holder nung mga pasanin para dalhin siya towards doon sa lugar na gustong pagdalhan ng may-ari nung mga hayop at saka nung mga may-ari ng mga karga na nais niyang dalhin dun sa lugar niya. So sabi ng Lord, ang pasanin daw natin yung kanyang pamatok. So yung pamatok na tinutukoy dito is yung mga burdens ng buhay natin, 'di ba? So ang dami nating mga kabigatan sa buhay. Minsan mga projects, mga requirements, nabibigatan tayo, minsan sa trabaho, 'di ba, na-stress tayo, minsan sa mga bayarin, 'di ba? Minsan sa love life, 'di ba? Even sa family natin, mga ambitions, mga pangarap, even yung kalusugan natin, 'di ba? Minsan at stake. At sabi ng salita ng Diyos, ang pasanin daw natin yung pamatok ng ating Panginoon. So meaning to say, ibigay natin yung bigat natin, lahat ng pasapasan natin, lahat ng dalahin natin sa ating Panginoon. Kasi kahit na andyan yung problema, kahit na minsan nabapagod talaga tayo, nabe-burnout talaga tayo, nahihirapan talaga tayo, pero dahil ibinibigay na natin sa Panginoon, we full surrender everything to God, meron tayong kapayapaan ng puso. At sabi nga 'di ba, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, yun yung ibibigay sa atin ng Panginoon. At kahit na andyan yung problema, we can still remain in the presence of the Lord dahil kasama natin ang Diyos. Sa mundo ngayon, madalas ang puso ng tao ay puno ng pride, ambition at self-dependence. Yan, kaya nga marami akong nakikilala mga tao, even in the social media, nag-detox talaga sila. Kasi nga, pag nag-browse ka talaga sa social media, sa newsfeed, di ba, makikita mo doon, punong-puno talaga ang tao ng pride, ng ambisyon, ng self-dependence. Pero si Jesus, sabi na I am gentle and lowly in heart. Ang tunay na rest, hindi ito galing sa sariling effort. Yung gagawa ka talaga ng paraan para makapagpahinga ka. Hindi ito katulad ng iniisip natin na wala mo na akong gagawin na anything ngayon, matutulog lang ako, magpapahinga lang ako. Hindi po yun talaga tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan po ay submission sa will ng Diyos. At minsan kapag we would like to submit to the will of God, minsan talagang mahirap yan sa simula. Meron talagang pruning, meron talagang pain kang mararamdaman. Pero yun yung tunay na kapahingan. Makakasumpong ka talaga ng tunay na rest if you are fully submitted to the will of God. Sa New Covenant ng biyaya, hindi na tayo bound sa law bilang burden.
Kasi kung babasahin mo talaga yung Old Testament, 'di ba? Bigat na yung mga Hudyo during that time kasi ang daming bawal. Bawal kainin ito, bawal isuot ito, bawal inumin 'to, bawal puntahan ito, bawal gawin ito kapag ganitong araw. Ang daming bawal, 'di ba? Ngayon hindi na po tayo bound sa law kaya dapat wala na po tayong pasanin, wala na po dapat tayong kabigatan, kundi tayo po we're invited sa relationship of love and rest through Christ. Si Jesus Christ, ang talagang ministry niya nung siya nagpunta dito sa earth ay bigyan ng kapahingahan ng tao. Kasi nakita niya na pagod na ang tao na sumunod sa batas, sa maraming mga utos. 'Di ba? Even sa mga kasalanan na umaalipin sa kanila. At tayo, ini-invite tayo ng Lord na magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya at makasumpong ng tunay na kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. Yung gentle po is from the Greek word praus, nang ibig sabihin ay meekness, controlled strength, tenderness. Hindi ito yung ibig sabihin na weak ka or mahina ka kapag gentle ka. Pag sinabing gentle, andun yung strength, pero you're submitted to the will of the Lord. Yung lowly naman, from the Greek word tapeinus, ibig sabihin humility, approachable, not proud. Ayan, so dapat meron tayong ganong puso, tayo po ay mapagpakumbaba, hindi po tayo prideful, hindi po tayo arrogant, hindi po tayo mayabang. Sa Jewish context, yung yoke na binasa po natin, yun po ay simbolo ng rabbinic teaching or law. Pero si Jesus, nag-offer siya ng ibang yoke. 'Di ba sabi niya, ang isuot natin, hindi yung yoke na sinusuot natin, yung mga pasanin natin katulad ng mga batas, pagsunod sa mga batas, kundi yung ino-offer na yoke ng Lord na kanyang biyaya, kanyang pag-ibig sa atin. Sa New Covenant, hindi na tayo servants under the law. Sabi nga ng Diyos, we're friends of God. Ang tingin sa atin ng Panginoon, mga kaibigan, mga anak, niya. Hindi po tayo alipin ng Panginoon. Si Jesus, He laid down His life, showing the greatest love, and invited us into intimacy with the Father. So malaking pagkakaiba pag sinabing alipin at kaibigan, 'di ba? Kapag alipin, wala kang access kung anong meron yung iyong amo, 'di ba? Wala kang relasyon dun sa iyong amo. Swelduhan ka lang, gawin mo ang pinapagawa niya, then bibigyan ka niya ng reward ng sweldo in accordance to your output. Pero tayo as friends of God, we can open everything to God. Yung mga struggles natin, kung masaya tayo, we can also say that to God. We can ask advice from God. Pwede natin kausapin ng Panginoon. And we have the all access as sons and daughters of God sa lahat ng meron ng ating Panginoon. 3 points ang gusto ko pong ituro sa atin tonight. Number 1, submission brings rest. Ang tunay na submitted sa Panginoon, dapat ang turnout niyan, ang fruit niyan, merong kapahingahan. So kapag balisa ka, meron kang anxiety, hindi ka talaga fully submitted kay Lord. Sabi nga ng Matthew 11:29, rest for your souls comes when we take His yoke. 'Di ba? Kung si Jesus mismo, gentle and lowly, bakit tayo magpupumilit sa sariling lakas? Ang rest po ay gift ng grace, hindi reward ng effort. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi tayo alipin ng Lord na may reward yung ating pagtatrabaho, kundi wala pa tayong ginawa without anything na pwede nating i-offer kay Lord, pero binigyan na tayo ng Lord na kapahingan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan niya ng grace na ibinigay niya sa atin. So kailangan lang natin itong tanggapin. Ang lesson po dyan, a submitted heart finds peace. Kasi grace ang nagdadala ng rest, hindi striving. So yun yung gusto ng Panginoon ha. Even in our Christian ministry, ayaw ng Lord na nababatasan tayo, ayaw ng Lord na we feel judge, we feel burden, serving the Lord. Hindi po ganun ang ating Diyos. Ang Diyos po natin ay loving God. Ang Diyos po natin ay as of now, nasa dispensation tayo ng biyaya. Hindi po ang Diyos natin nanguhusga sa atin. Pero syempre, darating ang time sa second coming ng Lord, kapag talagang hindi natin tinanggap ang Panginoon, syempre, we'll go to hell. Pero as of now, nasa dispensation po tayo ng biyaya ng Diyos. So, kailangan po nating enjoy. Tanggapin po natin yon. Again, pasanin daw natin ng kanyang pamatok. Matuto tayo sa kanya sapagkat siya'y maamo, may mababang loob, makakatagpo tayo sa kanya ng tunay na kapahingahan. Yung point number 2 ko po, submission shows love. Kung kanina, more of, sabi natin kanina, 'di ba? Yung point 1 natin, rest. Pero ito, kailangan love. Sabi ko nga, when we decide,
kailangan may tatlong filter tayo na gagamitin. Number one, yung decision ba natin, is it good? Pangalawa, is it enjoyable? And the best measure, is it loving? At sana hindi lang ito loving to you, loving to others, loving to other people as well, loving to God. Sabi ng John 15:13-15, Jesus calls us friends, not servants. Hindi ka lang alipin na sumusunod dahil sa takot. Di ba ganun yung mga alipin? Wala silang choice kundi mag-follow. Kasi kapag hindi sila sumunod sa kanilang amo, parurusahan sila, di ba? Tayo, kaibigan tayo ni Jesus because of His love and grace. Ang submission mo dapat ay response sa love, hindi obligation sa law. Kaya ka nga umaati ng Bible study kasi mahal mo ang Diyos. Naunawaan mo na mahal ka ng Diyos, kaya ang response mo din mahalin ng Diyos. At isang way ng pagmamahal sa Panginoon, syempre pag-aaral ng kanyang salita, pakikinig ng kanyang mga salita. So it become natural to you to attend Bible study, to attend Sunday services, mga fellowships, mag-quiet time, mag-devotion, mag-worship, diba? Gumawa ng mabuti. It becomes natural to you. Hindi ka inoobliga ng batas. Kundi dahil sa pag-ibig na tinanggap mo kay Lord, it will become natural to you to love God and to love others as well. Kaya yung true submission flows from love, not fear. Kaya nga sabi, di ba, God is love? Kung i-define talaga natin, ano ba yung love? Ang daming definitions ng love. Pero ang ultimate definition ng love, God is love. Yung tunay na submission, it will come naturally from the love of God. The Lord God first loved us. Natuto tayong magmahal kasi una tayong pinili, minahal ng Diyos sa panahon na hindi tayo worth it, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo kamahal-mahal, pero pinili at minahal tayo ng Panginoon. Sabi ng John 15:13-15, ang pinakadakilang pag-ibig daw na maaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. And I know walang sino man sa atin ang willing i-offer ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan, 'di ba? Pero si Jesus, sa panahon na hindi ka worth it, sa panahon na hindi ka deserving, sa panahon naglalangoy tayo sa kasalanan, inoffer na yung kanyang buhay para sa ating lahat. Kayo'y mga kaibigan ko, sabi ng Diyos, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, 'di ba? So hindi raw tayo alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero tayo, sabi, sa halip itinuturing ko kay mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyong lahat ang narinig ko sa aking Ama. At ganun yun, kapag kaibigan ka ng Diyos, naririnig mong tinig ng Diyos. In a relationship ka kasi sa Panginoon, yung mga mysteries, mga revelations, kung anong kalooban ng Lord sa buhay mo, naririnig mo yun, nalalaman mo yun, nire-reveal yun ng Lord sa iyo kasi magkaibigan kayo ng Panginoon. So again, yun yung ating status, yun yung ating position. We're friends, we're sons and daughters of God. We're no longer slaves. 'Di ba? So tayo po ay mga kaibigan ng Diyos. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. At lagi tayong bumalik sa cross. Every time na tinatamad ka, every time na nawawalan ka na ng pag-asa, every time na ang dami mong pagdududa, ang dami mong mga katanungan, nahihirapan ka, napapagod, nai-stress, hindi maubos-ubos, hindi matapos-tapos yung mga problema, nagpa-pile up, parang walang nangyayari, balikan mo ang tinapos na gawa ng Panginoon. Sa tinapos na gawa ng Panginoon sa cross, wala kang any contribution to that. Ang kailangan mo lang gawin, panampalatayaan ng Panginoon, paniwalaan na tinapos na ng Lord ang lahat sa cross of Calvary. Ang last point ko po, from rest, from love, submission releases grace. Sabi nga ng James 4:6, God gives grace to the humble. Kapag proud ka, parang sinasarado mo ang pinto ng grace. Alam mo, totoo yan. Kasi kapag feeling mo alam mo na lahat, feeling mo hindi ka teachable, hindi mo na kailangan malaman yun, wala ka talagang malalaman, 'di ba? Pero kapag humble ka, bukas ang puso mo sa favor ng Diyos. At yun yung gusto ng Panginoon, manatili tayong humble. Meaning to say, we're teachable. Hayaan natin na turuan tayo ng Panginoon, hayaan natin na i-rebuke tayo kung kailangan i-rebuke, i-correct kung kailangan i-correct ng Panginoon, at patuloy tayong magpakumbaba. Kahit na binibless na tayo ng Lord sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pamilya, sa relationships na meron tayo, even to our ministry, di ba? A gentle and lowly heart is the channel of God's grace. Kasi tandaan mo, wala naman talaga tayong pwedeng ipagmalaki.
Kasi lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Kanya. So, ang dapat na ginagawa ng tao, magpakumbaba, i-acknowledge na lahat ng meron siya galing sa Panginoon dahil lamang sa biyaya, sa pag-ibig ng ating Panginoon. Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kahit sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmatas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ayun pala naman. So gusto mong patuloy kang pagpalain ng Lord, patuloy mong ma-enjoy yung blessings, yung favor, yung grace ng Lord, patuloy po tayo magpakumbaba sa kanyang harapan. At ang ginagawa natin tonight, listening to Bible study, kaya tayo po ay abala, ito po ay paraan ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon kasi we're willing to be maturuan ng salita ng Diyos. Ang conclusion po natin tonight, Jesus, though God the Son, live fully submitted to the Father's will. Sa John chapter 10 verse 17 to 18. Alam natin yan. Kung merong perfect example na talagang may 100% submitted heart, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi tayong tao, moody tayo eh, di ba? Kapag hype tayo, minsan submitted tayo, ganado tayo umatin ng Bible study, ganado tayo mag-church, pero darating ang time tinatamad tayo, dumarating ang time nawawalan tayo ng gana, di ba? Pero si Lord God, He is fully submitted to the Father's will. Even to the point na kailangan niyang i-offer yung kanyang buhay para magkaroon lang tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung submission ni Jesus Christ was not weakness, but strength anchored in love. Hindi niya pinakita na mahina siya kaya kailangan niya magpapako sa krus, 'di ba? Si Jesus, hinayaan niya magpapako sa krus, mamatay at after 3 days ma-rose again kasi nga mahal niya ang bawat isa sa atin. Sa New Covenant of Grace, submission is not slavery. It's a form of friendship. It's a form of intimacy and rest. John 10:17 to 18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay kong aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Sabi niya sa verse 18, walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Di ba totoo naman? Kasi Panginoon siya, Diyos siya. So, kailangan niyang i-fully submit, i-surrender yung buhay niya para sa atin. Mayroon akong kapangyarang ibigay ito at mayroon akong kapangyarang kunin itong muli. At nangyari yun, di ba? Binigay ni Jesus Christ yung buhay niya at after 3 days, he rose again from the dead, kinuha niya muli yun. Ganun po ka-powerful ang ating Panginoon kaya siya 100% man and 100% God. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kailangan niya yung gawin hindi dahil nagpakahina ang Panginoon, kundi dahil mahal niya ang bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So Jesus Christ is our ultimate and perfect example of a submitted heart. And in the same way, ganun din ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng submitted heart to the will of the Lord. Kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon, magpasubmit lang po tayo sa Kanya. Paano ko siya ma-apply sa buhay ko ngayon? Submit your heart daily to God's will, not your own ambition. Daily po, ang pagiging submitted to the will of the Lord. Kung may mga major decisions ka in life, isik mo yung guidance ng Panginoon. Magtanong ka sa mga malalalim sa pananampalataya, 'di ba? Alamin mo yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Kung meron ka mga panaginip na kinakausap ka ng Lord, so sundin po natin 'yon in accordance to the word of God. In our relationships, be gentle, be lowly in dealing with others. 'Di ba sabi nga, be considerate sa ibang tao, huwag mong isipin na you're far better than them. We have to show grace instead of pride. Lagi mo yung tandaan na ikaw kinahabagan ka nga ng Diyos kahit pamali-mali ka, kahit pasaway ka. So that same wavelength of love, comfort, and care, extend mo rin to other people as well. And then in the spiritual, embrace mo yung iyong identity as a friend of God, not a servant bound by law. Again, lagi mo yung tatandaan, hindi ka na alipin. Kasi minsan pag ang thinking mo alipin, mahirap ka talaga makakalapit kay Lord. Pag kaibigan ka, di ba kahit na minsan nagiging pasaway tayo, we can also still talk to God. Kasi alam natin the Lord understands us. The Lord loves us. 'Di ba? Kasi nga constant ang Lord. Ang nagbabago lang talaga naman tayo. Nagbabago tayo ng mood, nagbabago tayo ng nararamdaman because of our emotions, 'di ba? Pero ang Lord hindi po siya nagbabago sa atin. So again, we're friends, we're sons and daughters of God. Ang challenge po sa atin tonight, kung si Jesus ay gentle and lowly, tayo rin. Magpakumbaba dapat tayo at mag-submit sa Kanya at doon natin mararanasan ang tunay na rest ng grace.
Lord Jesus, salamat Panginoon for tonight that you have given us. Salamat Panginoon na tinuruan nyo kami ng submission, maging obedient sa inyo pong mga salita, Panginoon Lord God. Salamat na meron na kami bagong puso ng bagong spirito. Kaya Lord, by your word, Panginoon, makakasunod kami sa inyong kalooban. We pray, Lord God, na mangusap ka sa amin individually and personal, Father God, and we pray na patuloy naming maranasan ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong biyaya sa lahat po namin ginagawa. We're no longer slaves. We're your sons and daughters. We're your friends, Panginoon. Salamat, Lord, sa tinapos po sa cross of Calvary. Siyang tunay nga, Panginoon, na kayo po ay dakila sa lahat. Purihin ka, sambigat parang lan sa pangalan ni Jesus. Amen.